Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2181 hanggang 2170. Sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Severin, magkasamang nakatayo sina Miles, Daniela, at ang iba pa. Sabay-sabay silang gumaan ang pakiramdam matapos marinig ang sinabi ni Oscar. Nawala ang isip ni Miles at labis siyang nabalisa ng silasyon at ang iba pa ay nagsimulang umatake kay Severin. Kung nawala si Severin sa kanyang mga puntos at nadiskwalipika sa kompetisyon, matatalo silang lahat sa lahat ng kanilang taya. Bago siya makapagdesisyon kung dapat niyang panindigan si Severin, pinalo siya ni Oscar at tinulungan si Severin. Dahil si Oscar ay kakampi ni Severin at walang intensyon na panagutin si Severin, hindi na kailangang mag-alala pa ang mga sumuporta kay Severin. Ang mayabang na silasyon ay nakatikom lamang ng kanyang bibig ngunit masasabi ng lahat na hindi siya nasisiyahan sa naging resulta ng ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpa siya si Miles na sabihin ang kanyang isip. Mr. Lesion, wala akong nakitang mali sa sinabi ni sect leader. Hindi kailanman nagtaas ng puting bandila si Riley bago siya namatay kaya paano mo masasabing sinasadya ni Severin si Riley? Sarkastikong pagpapatuloy niya. Tao, napakagaling mo talagang mag-akusa ng tao. Bakit hindi mo isaalang-alang na ginamit ni Riley ang lahat ng kanyang kapangyarihan para subukang patayin si Severin bago siya mamatay? Ang iba ay mabilis na nagpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng pagkomento sa bagay na ito. Tama. Sang-ayon din ako. Ito ay isang kompetisyon sa pakikipaglaban. Karaniwan na ang isang kalahok ay maaaring aksidenteng mapatay ang kanyang kalaban. Huwag mong sabihin sa akin na may balak kang patayin lahat ng kalahok na aksidenteng nasugatan ang mga kalaban nila. Matapos marinig ang mga iyon, si Lesion ay nagkaroon ng masamang ekspresyon sa kanyang mukha at nakaramdam ng labis na galit sa lahat. Sa kabila ng pagnanais na lumaban, alam niyang mas mabuting manahimik matapos mapagtantong gagawin ni Oscar ang lahat para protektahan si Severin. Sa huli, ngumuso siya at hindi pinansin si Miles at ang ibang tao. Sa lahat ng mga oras na ito, si Severin ay nagpatuloy sa itaas ng kalangitan. Matapos malaman na ligtas na siya, inactivate niya ang kapangyarihan ng langit at lupa na ginamit para protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay kay Oscar at sinabing, "Salamat, sobrang pinahahalagahan ko ito." Pagkatapos ng lahat, si Riley ay isang kababalaghan at isang pangunahing disipulo. Karaniwan, si Severin ay kailangang magpaliwanag at maging responsable sa pagpatay sa isang kababalaghang tulad ni Riley. Hindi pa banggitin ang postahan ni na Miles at ng isa kabilang partido, at alam din niya na madami talagang tumaya kay Carl kaysa sa kanya. Kaya naman, tiyak na gagamitin nila ang pagkakataon para ma-disqualify siya. Alam niyang kung hindi siya protektahan ni Oscar, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas mula sa pag-atake. Kahit na nakaligtas siya sa pag-atake, napakahirap na takasan ang parusang inihanda ni Lesion para sa kanya. Baka kasuhan pa siya ng panibagong krimen dahil sa pagiging matatag. Pagkatapos ng lahat, ang 9 na Pickmasters ang may pananagutan sa pangangasiwa sa kompetisyon kasama na ang kaligtasan ng mga kalahok. Ngayon na ang isang kababalaghan ay napatay sa panahon ng kompetisyon, dapat may managot. Kung hindi nila sinisisi si Severin, sana ay nagkamali sila na hinayaan na mangyari ang insidente. Kaya, si Lesion at ang iba pa ay kikilos sa ganoong paraan. Oo, si Oscar ay isang leader ng sekta ng Grundy Uno sect ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaari niyang gawin ang kanyang mga paraan ayon sa gusto niya. Bilang isang mahusay na pinuno, kailangan niyang gumawa ng mga desisyon na makikinabang sa pangkalahatang kinabukasan ng sekta. May dahilan ang mga panuntunan. Kung wala ang mga alituntunin, ang mga miyembro ng sekta ay maaaring kumilos ayon sa gusto nila at hindi iyon makakatulong sa isang sekta na maging mahusay o maging sa loob ng libu-libong taon. Ang sekta ay gumugol ng maraming mapagkukunan sa Riley sa loob ng maraming taon. Nakalulungkot na balita na namatay si Riley sa pakikipaglaban kay Severin bago gumawa ng malaking kontribusyon sa sekta. Dahil doon, nagpasalamat si Severin kay Oscar. Tumanggo naman si Oscar kay Severin habang nakakaramdam ng kawalan. Ito ang nag-iisa at tanging pagkakataon. Tandaan mo, hindi ka na maaaring pumatay sa susunod.
Sa totoo lang, sumasakit din ang ulo niya sa pag-alam sa isang kababalaghan na ginugol ng sekta ng hindi mabilang na oras at ang mga mapagkukunang sinanay ay namatay ng ganoon lang. Ang pagsisikap na bumuo ng isang Paragon na kababalaghan ay hindi madali. Sa kabutihang palad, si Oscar ang nag-imbita kay Severin na sumapi sa sekta kaya alam niya kung gaano kagaling at katatag si Severin. At saka, siya na ang master ni Celine ngayon. Sa lahat ng mga kadahilanang iyon, mas mahalaga si Severin kaysa kay Riley. Iyon ang dahilan kung bakit pinigilan ni Oscar si Lesion at ang iba pa nang sinubukan nilang salakayin si Severin. Matapos babalaan si Severin, bumantong hininga si Oscar at buong pusong umasang hindi siya bibiguin ni Severin. Sa oras na ito, ang 2 taong pinagbigyan niya ng pag-asa ay sina Severin at Carl. Walang masyadong masasabi tungkol kay Carl. Nagsimula siyang magsanay noong siya ay 8 taong gulang. Gumagamit lamang ng 1 taon upang maabot ang antas ng Warrior King. Higit sa lahat dahil siya ang muling pagkakatawang tao ng isang makapangyarihang tao sa nakaraan. Kaya, ang bilis ng kanyang pagpapabuti ay kamangha-mangha. Kahit anong sekta ay mamamatay upang magkaroon ng isang tulad ni Carl sa kanilang mga sekta at pahahalagahan siya. Gayunpaman, hindi pinag-aralan ni Carl ang Grundy Uno Treasured Notes. Sa teknikal na pagsasalita, hindi siya isang tunay na disipulo ng Grundy Uno sect. Sa kabila noon, siya ang pinakamatalinong tao sa iba. Kaya naman, hindi siya pinilit ni Oscar na pag-aralan ang Grundy Uno Treasured Notes at hinayaan na lang siya. Ngayong nasa larawan si Severin, naramdaman ni Oscar na mas pinapaboran niya si Severin. Pinag-aralan ni Severin ang Grundy Uno Treasured Notes. Kung makapasok si Severin sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland, hindi siya mahihirapan sa pag-aaral ng The Book of Celestial. Matapos ang pag-iisip na iyon sa kanyang isipan, umiling si Oscar upang ihinto ang pag-iisip pa. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga. Nang makita iyon, hindi na nagsalita pa si Severin. Naglakad siya sa ere para umalis sa arena at bumalik sa kinaroroonan ni Diane at ng iba pa. Mabilis na pumunta si Diane at nagtanong. Severin, nasaktan ka ba? Pinanood nila ang labanan ni Severin kay Riley nang may kaba at kaba. Ito ay isang matinding labanan na ang nabuong porma sayon sa paligid ng arena ay nabasag at ang espasyo sa paligid ng arena ay naging hindi matatag. Anong nakakatakot at kakilakilabot na labanan iyon? Nanlamig sila sa likod ng kanilang mga katawan. Sa kabutihang palad si Severin ang nagwagi sa labanan. Gayunpaman, bago maipagdiwang ni Diane at ng iba pa ang tagumpay. Nais ng Peak Master ng Second Mountain na makuha si Severin at patayin siya dahil sa pagpatay kay Riley. Nabahala na naman si Diane at ang iba pa. Sa kabutihang palad, natapos ang lahat ng maayos at mapayapa. Talagang nakahinga sila ng maluwag at natuwa nang makitang nakaligtas si Severin at nakaligtas sa panganib. Nang makita kung gaano nag-aalala si Diane, ngumiti si Severin at inaliw sila. Ayos lang ako. Tiyak na alam ninyong mga babae kung gaano ako katatag. Bagamat napakalakas ni Riley, hindi sapat para kay Severin na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Kahit sa huling pag-atake, 60% lamang ng kanyang kapangyarihan ang ginamit ni Severin. Matapos marinig iyon, tinapik ni Diane ang kanyang dibdib at parang naaliw. Salamat sa Diyos. Sige. Panoorin natin ang ibang laban. Ngumiti si Severin at umupo. Kahit na ang pagkamatay ni Riley ay lumikha ng isang malaking kaguluhan, ang mga labanan ay nagpatuloy sa kabila nito. Nagsama-sama ang mga Peak Masters at lumikha ng bagong arena para magpatuloy ang kompetisyon. Matapos ang nangyari kay Riley, mabilis na sumuko ang ibang mga kalahok nang malaman nilang wala na silang pagkakataong manalo dahil natatakot silang mag-aksaya ng 1 segundo na maharap nila ang parehong pagtatapos bilang Riley. Suko na ako. Sunod-sunod na itinaas ang mga puting watawat na naging sanhi ng katuwaan sa buong kompetisyon. Ang mga elder na nanunood ng mga labanan ay galit na galit sa kanilang mga alagad. Bakit ko kayo tinanggap na maging mga alagad ko? Paano ka mabilis na sumuko pagkatapos ng ilang pag-atake? Naalala ko ang higit pa sa mga ito na itinuro ko. Ito ang pinakamagandang panahon para magkaroon ng karanasan. Pagsisisihan mo ito sa hinaharap kapag kaharap mo ang iyong kaaway. Arg! Galit na galit ako sa kanila.
Hindi nagtagal at natapos ang mga laban. Di nagtagal, sina Dayan, Woolrich at ang iba pa ang bumaling sa labanan. Ang kanilang hitsura ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao dahil sila ay mula sa Pearlite Isle, sa parehong lugar kung saan pinanggalingan si Severin. At maraming tao ang nakarinig na ang Pearlite Isle ay mayroong maraming mahahalagang mapagkukunan. Ang isang katunayan na kumain ng alchemical pills si Dayan at ang iba na parang jelly beans ang mga pills. Huwag kalimutan kung gaano kabilis pinatunayan ni Severin ang kanyang kapangyarihan sa sekta. Napagtanto ng maraming tao ang kanyang potensyal at sinubukan siyang akitin. Gayunpaman, ginugol lamang ni Severin ang kanyang oras sa pagsasanay at paggawa ng mga alchemical na table tasks. Walang kahit isang bakanteng oras sa kanyang mga araw na hinayaan niya ang kanyang sarili na aliwin ang mga taong iyon. Dahil dito, ang mga taong iyon ay maaari lamang mag-isip ng ibang paraan. Sa huli, nakatutok ang kanilang mga mata sa ibang tao sa Pearlite Isle na sina Dayan, Woolrich, at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, mas napalapit sila kay Woolrich at sa iba pang mga tao sa isla. Tignan mo yung 4 na babae dyan. Mga asawa sila ni Severin. Sa tingin ko, mas maganda sila kay Celeste. Narinig ko ang ilan sa mga elder ay biyenan ni Severin at ang iba ay matalik na kaibigan ni Severin. Ha! Ang sakit ng ulo. Bakit kailangan ko silang kalabanan? Alam ng maraming kalahok kung sino si Dayan at ang iba pa kaya nagsimula silang magbahagi ng kanilang impormasyon sa iba pang mga kalahok. Nang malaman ng kanilang mga kalaban ang tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, nagsimula silang magbuntong hininga at nakaramdam ng problema na kailangan nilang labanan si Dayan at ang iba pa. Hindi pa rin nila makalimutan kung paano pinatay ni Severin si Riley kanina lang. Natakot silang malaman na ang mga kalaban nila ay ang mga asawa, pamilya, at kaibigan ni Severin. Hayaan mong ipagpatuloy ang kompetisyon. Habang inanunsyo ng Peak Masters, lahat ng kalahok sa arena ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga bantay. Ginawa din yun kay Dayan. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan na lumikha ng isang Sonic Blast. Ang kanyang kalaban ay isang Level 4 Supreme Saint. Nang maramdaman niya ang kapangyarihang pinakawalan ni Dayan, pinilit niyang ngumiti. Miss Dayan. Masaya akong labanan ka pero sana naman ay maging madali ka sa akin. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tapusin ang kanyang pangungusap. Nagsimula ng kumilos si Dayan. Nagmamadali siyang sumugod. Ang kanyang bilis ay napakabilis na ang mga shockwaves ay lumitaw habang siya ay sumugod. Sa kabuuan, nangyari ito sa loob ng ilang segundo. Bago pa malaman ng kanyang kalaban ay nakaramdam na siya ng kirot sa kanyang dibdib at gumulong-gulong sa langit dahil napatapon siya sa ere. Naririnig niya ang pag-ihip ng hangin sa kanyang tainga. Habang sinusubukan niyang alamin kung nasaan siya sa pamamagitan ng paghahanap sa lugar, natuklasan niyang hindi masyadong malayo si Dayan sa kinaroroonan niya. Itinaas ni Dayan ang kanyang palad at ito ay nagniningning sa dakilang banal na liwanag. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang mabigat na kargada ng pilosopiya. Napakalakas at nakakatakot ang kanyang vibe na nabasag sa langit. Bumagsak mula sa langit ang kalaban at bumagsak sa arena. Bigla siyang nakaramdam ng pag-agos ng dugo sa kanyang lalamunan. Bakas lang sa mukha niya ang takot. Wala siyang ideya kung kailan at paano siya inatake ni Dayan. Isa siyang Level 4 Supreme Saint at si Dayan ay Level 5 Supreme Saint. Bagamat magkaiba sila ng antas, sa isang normal na sitwasyon, maaari pa rin niyang malaman ang isang ambush mula sa Level 5 Supreme Saint kung tinutukan niya ang buong konsentrasyon. Sa puntong ito, wala siyang ideya kung kailan siya inatake ni Dayan. Ito ang pinaka-natakot sa kanya. Sa sobrang bilis ni Dayan ay hindi niya nakita kung paano siya inatake ni Dayan. Sa sandaling suriin ng kalaban ni Dayan ang kanyang pinsala, hindi na siya nag-isip pa, itinaas ang kanyang token, at sumigaw. Sumusuko na ako. Puting bandila. Natatakot siya na kung maglalaan pa siya ng oras para isaalang-alang, ang magiging ending niya ay parang kay Riley. Ang mga elder na iyon na nakatingin sa gilid ay bumuntong hininga at pinaandar ang porma sayon para i-teleport siya palabas ng arena. Samantala, nagkaroon na naman ng labanan sa ibang arena.
Nakatayo roon si Woolrich na nakasuot ng turquoise na robe habang ang dalawang kamay ay nasa likod niya at nakatingin sa kanyang kalaban na may tame-time na tingin. Ang kanyang kalaban ay isang level 4 complete stage Supreme Saint habang naglalabas ng napakabangis na vibe na may hint ng sword wheel. Tulad ng alam ng lahat, sino mang swordman ay may kakayahang talunin ang mga taong mas malakas o isang antas at mas mataas sa kanila. Nalalapat din iyon sa kalaban ni Woolrich. Isa siya sa iilan na hindi nakilala si Woolrich dahil lang sa Pearlite Isle si Woolrich o kamag-anak ni Severin. Sa halip, nagkaroon siya ng katapangan na harapin si Woolrich nang walang takot. Biglang may kumislap na liwanag sa kanyang katawan nang ilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan na lumikha ng buhawi sa arena. Binawi niya ang kanyang espada at lalo pang naging mabangis ang sword wheel. Naglabas ito ng maliit na agos ng kuryente na kumikiliti sa balat ng mga manunood. Pagkatapos noon, tumanggo siya kay Woolrich at sinabing, "Mr. Woolrich, simulan na natin ang laban." Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang sinag ng espada ang sumugod patungo kay Woolrich sa bilis ng kidlat. Itinoon ni Woolrich ang kanyang buong atensyon sa kanyang kalaban. Nang magsimulang salakayin siya ng kanyang kalaban, mabilis siyang nag-react sa pamamagitan ng pagpapatawag ng kanyang sandata upang protektahan ang sarili mula sa pag-atake. Sa pagsisimula ng labanan, pareho silang nag-atake sa isa't isa gamit ang kanilang mga kasanayan na lumikha ng maraming pagsabog at shockwaves. Sa kabutihang palad, ang arena ay natatakpan ng isang pormasayon na maaaring sumipsip ng lakas ng shockwave at ang mga manunood ay hindi maaapektuhan. Malamang makalipas ang 100 round, nanalo si Woolrich sa laban dahil mas malakas ang pundasyon niya habang nagsasanay siya ng mas matagal kaysa sa kanyang kalaban. Sa katunayan, ito ay isang malapit na panalo. Sa iba pang mga arena, madaling nanalo sina Gilda, Sheila, at ang iba pa sa kanilang laban. Nagulat at naiingit ang mga manunood sa kanila. Dahil sila ay naging mga piling alagad, pinatunayan nito na sila ay lubos na may kakayahan at talino rin. Gayunpaman, ito ay naging mas mahirap kapag naabot mo na ang isang tiyak na yugto. Ang kinakailangan para mag-level up ay mas mahirap kaysa dati. Sa normal na pagsasalita, kahit sinong normal na alagad na kakapasok lang sa sekta ay makikitang kakaiba kung maaabot niya ang level 3 Supreme Saint pagkatapos ng 1 taon. Maaaring ito ay simple ngunit maraming mga alagad ay hindi makakamit ito lamang. Gayunpaman, si Diane at ang iba pa mula sa Pearlite Isle ay naging alinman sa level 5 Supreme Saints o level 4 Complete Stage Supreme Saints. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng malakas at kumpiyansang pakiramdam na madaling takutin ang kanilang mga kalaban. Batay sa normal na pamantayan, ang lahat ng mga ito ay inuri bilang mga henyong cultivator. Bilang karagdagan, ang lahat ng mula sa Pearlite Isle ay nanalo sa kanilang laban na nagdulot ng pagkatulala sa mga manunood. Kalokohan. Nanalo ang lahat mula sa Pearlite Isle. Ito ay hindi kapani-paniwala. Naalala kong 1 taon lang sila sumali sa sekta. Paano nila naabot ang level 4 at level 5 Supreme Saint ng ganoon kabilis? Ganyan ba talaga sila kalakas? Narinig ko mula sa isang tao na napakaganda ng pakikitungo ni Severin sa lahat ng tao sa Pearlite Isle. Talagang kinakain nila ang mga level 6 alchemical pills tulad ng Crystal Spring Pills na parang jelly beans. Sana magkaroon din ako ng kaibigan na isang alchemist sa 7th baitang. Pagkatapos ay makakakain ako ng mga alchemical pills tulad ng jelly beans at mabilis din akong bumuti. Nakikita ko. Kalokohan, dapat mas madalas akong bumisita sa Pearlite Isle. Isa ako sa mga nagpadala kay Mr. Severin doon noong una siyang sumali sa sekta. Matapos ihayag ng isang tao ang mga pakinabang ni Diane at ng iba pa sa Pearlite Isle, maraming mga disipulo ang naiinggit dito. May mga nakaramdam pa ng selos at nagtaka kung bakit hindi sila isa sa mga kaibigan ni Severin. Ang ilang mga alagad ay nagsisipangan ng husto sa pamamagitan ng pagsuntok ng malakas sa kanilang dibdib. Maraming mga disipulo ang naiinggit na makita ang lahat mula sa Pearlite Isle na nanalo sa kanilang mga laban. Lalo na iyong mga elite na disipulo na kasabay nilang sumapi sa sekta. Naging level 2 o 3 Supreme Saints pa lang sila kahit nakasabay nilang sumali si Diane. Kahit na hindi sila ang pinakamahinang grupo sa sekta,
hindi sila sapat na malakas para makapasok din sa medium level. Gayunpaman, nalampasan na sila ni Dayan, Woolrich, at ang iba pa at naabot na nila ang level 4 o level 5 Supreme Saint. Iniwan ang mga nakisama sa kanila sa malayo. Medyo mahirap paniwalaan ang kanilang tagumpay at iniwan ang mga tao na nagtataka kung bakit sila mabilis na umunlad. Ang tanong ay hindi lang lumabas sa isipan ng mga alagad kundi pati na rin sa isipan ni Raymond at Celeste. Kahit na sila ay mga kababalaghan, sila ay namamangha at nasilaw sa kinalabasan. Ang benepisyo ng pagiging kaibigan sa isang lubos na may kasanayang alchemist ay hindi maisip. Sarkastikong sabi ni Raymond. Isa siyang pangunahing disipulo at isa ring kababalaghan. Gayunpaman, naabot lamang niya ang level 4 o level 5 Supreme Saint pagkatapos sumali sa sekta makalipas ang 1 taon. At nangyari lang ito dahil hindi lang siya nag-training ng husto kundi matalino rin. Oo, alam niya na si Diane, Woolrich, at ang iba pa ay nagtataglay din ng mga espesyal na konstitusyon ngunit sila ay nakita lamang bilang mas malakas ng kaunti kaysa sa karaniwang mga tao. Mayroong talagang maraming mga disipulo sa parehong kaso tulad nila. Sa mga normal na kaso, nakakapagtaka kung maabot nila ni Dayan ang level 2 o level 3 Supreme Saint stage. Gayunpaman, si Dayan at ang iba pang tatlo ay nasa level 5 Supreme Saint. Si Woolrich at ang iba pa na medyo mahina ay umabot na sa kumpletong yugto ng level 4 Supreme Saint. Ang nasabing tagumpay ay makakamit lamang dahil si Severin ay isang alchemist. Tinulungan niya sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na supply ng mga alchemical na table tasks upang matulungan sila sa kanilang pag-unlad. Gaya ng nalaman ni Raymond, talagang naiinggit siya sa mga ito habang iniisip kung bakit wala siyang ganoong mga benepisyo. Upang maging isang malakas na cultivator, kailangan mong pagbutihin ang iyong sarili araw-araw. Kung mananatili ka sa parehong lugar tulad ng kahapon, madali kang matalo ng iba. Maliban sa iyong sariling pagsusumikap, talagang umasa ang isang cultivator sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Kung si Raymond ay may pagkakataong ibinigay sa kanya bilang si Dayan, malamang na siya ay naging isang paragon. Baka makakalaban niya sina Riley, Spencer, at ang iba pa para magkaroon ng pagkakataon na maging runner-up ng kompetisyon. Masasabi ni Celeste kung gaano kainggit si Raymond. Ngumiti siya ng mapait at medyo nawalan ng gana habang sinasabi niya. Walang saysay na malungkot dahil hindi lang maliit ang gap namin ni Severin. Matalino siya, mahusay, at may kakayahan. Hinding-hindi natin siya maaabutan kahit anong pilit natin. Matapos makuha ni Severin ang kaalaman sa alchemy habang matagumpay niyang hinamon ang pinakamataas na antas ng Alchemy Tower, alam ni Celeste na hinding-hindi niya malalampasan o hihigit pa kay Severin sa alchemy. Pagkatapos ay nasaksihan niya kung gaano kalakas si Severin sa paglalakbay patungo sa Arctic Heights. Madaling pinatay ni Severin si Uzer, isang kababalaghan mula sa Dayform sect nang inakala ng ibang tao na si Severin ang talo sa laban. Natroma siya sa away at laking gulat niya kung gaano kalakas si Severin. Pagkatapos ng laban na iyon, gumawa siya ng desisyon na huwag nang guluhin si Severin. Sa puntong ito, napagtanto niya na nakagawa siya ng isang mahusay na pagpipilian. Lalo na kung gaano kabilis umunlad ang mga kaibigan at pamilya ni Severin at kung paano madaling pinatay ni Severin si Riley. Walang magawa si Raymond habang naririnig kung paano pinuri ni Celeste si Severin. May gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Samantala, natapos na ang lahat ng labanan. Mabilis na inihayag ng Elder ang pagsisimula ng susunod na round ng labanan. Pagkatapos ng mga huling round, kaunti na lang ang mga kalahok na natitira sa arena. Sumunod naman si Severin. Pagpasok niya sa arena, ngumiti siya ng husto sa kalaban nang makita niya si Shyam. Pilit na napangiti si Shyam nang makita niya si Severin na nakatayo sa tapat niya. Walang ganang sabi niya. Hi, Severin. Kasabay nito ang pagmumura niya sa Elder sa kanyang puso para sa kaayusan na ito. Bilang isang level 8 Supreme Saint, alam na alam niyang hindi siya kalaban ni Severin. Ngumiti si Severin at masayang sumagot. Hello, Shyam. Si Shyam ang unang taong humamon sa kanya nang sumali siya sa Grundy Uno sect. Nangyari ito hindi pa gaanong katagal pagkatapos niyang sumali sa sekta.
Nilabag ni Oscar ang mga alituntunin at ginawa siyang ika-6 na pangunahing disipulo kung saan maraming mga disipulo ang nagtanong sa desisyon. Sa oras na iyon, si Xiam ay nireranggo bilang 10 sa Heavenly Prodigy rankings at isang Level 5 Supreme Saint. Nagpasya siyang hamanin si Severin. Kitang-kita ang kinalabasan. Itinuro ni Severin kay Xiam ang isang aral na hindi niya malilimutan. Pagkatapos noon, sa tuwing makikita niya si Severin ay tatakbo siya ng mabilis para maiwasan ang pagkikita ni Severin. Ang malas nitong magkaroon ng kalaban si Severin sa kompetisyon. Pagkaraan ng isang taon, si Xiam ay gumawa ng malaking pagpapabuti at naging isang Level 8 Supreme Saint. Si Severin ay nagulat sa kung gaano kalayo ang narating ni Xiam at tumingin kay Xiam upang suriin muli si Xiam. At muli, hindi lahat ay maaaring nasa Heavenly Prodigy rankings. Sa napakaraming mga disipulo sa sekta, ang isa ay kailangang maging higit sa mahusay para makakuha ng pwesto. Pagkatapos nilang magbatian, nag-anunsyo ang elder. Magsimula na ang labanan. Isang hakbang pasulong si Severin. Kumikislap ang mga ilaw sa kanyang katawan. Isang mabigat na karga ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang umalis sa kanyang katawan. Biglang kumalat ang hininga na may katumbas na kapangyarihan ng Level 1 Paragon sa lahat ng dako sa paligid ng arena. Si Xiam na nakatayo hindi masyadong malayo kay Severin ay naramdaman ang pagpisil ng hininga at nahihirapang huminga. Binigyan siya nito ng goosebumps. Mabilis na napuno ng takot ang kanyang puso at ang pag-iisip na malapit na siyang mamatay ay pumasok sa kanyang isipan. Severin. Inaamin ko ang pagkatalo. Sumigaw ng malakas si Xiam na para bang kung huli na ang sinabi niya ay mapapasama siya kay Riley. Wala siyang tiwala na makaligtas man lang sa pag-atake ni Severin. Lalo na't alam niyang kamamatay lang ni Severin kay Riley. Alam niyang bilang isang Level 8 Supreme Saint ay hindi siya mas malakas kay Riley kaya hindi siya makikipagsapalaran at labanan si Severin. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pagsuko, mabilis niyang ibinato ang kanyang token kay Severin. Di nagtagal, isang elder ang nag-activate ng formation para ay teleport siya palabas ng arena. Tiningnan ni Severin ang token sa kamay niya at ngumisi. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya sa arena. Nakita ito ng mga manunood at hindi nagulat sa resulta. Sa katunayan, naisip nila na kung paano ito dapat. Sa pagbabalik ni Severin sa sideline, muling uminit ang token sa kanyang kamay. Nagpahinga lang siya ng ilang minuto ngunit tinawag siya ng elder na pumunta muli sa arena. Sa pagkakataong ito, ang kalaban niya ay walang iba kundi si Celeste. Tahimik na nakatayo si Celeste sa arena. Nakasuot siya ng puting mahabang damit ngayon. Hinay pa ng hangin ang kanyang damit at pati na rin ang kanyang kulot na buhok. Pinagmasdan niya kung sino ang makakalaban niya at nalaman niyang si Severin iyon. Sa mapait at masakit na ngiti, sabi niya. Hindi ko inaasahan na makakalaban kita. Isa pa lang siyang Level 9 Supreme Saint at hindi pa naging Paragon. Kaya naman, alam niyang hinding-hindi niya matatalo si Severin. At muli, matroma siya sa pagkatalo kung madali siyang sumuko. Lalo na't isa siyang kababalaghan. Pagkatapos ng mga pagbati, pinalakas niya ang kanyang kumpiyansa at sinabi. Severin, simulan na natin ang laban. Sumunod siya sa harapan sa bilis ng kidlat para salakayin si Severin. Nakita ito ni Severin. Nasa likod niya ang isang kamay at itinaas ang isa pang kamay para sumuntok. Biglang nangyari ang mga pagsabog sa lahat ng dako sa arena. Ang nakakatakot na shockwave ay nagpasabog sa sahig sa maliliit na piraso ng mga bato na bumubulusok sa lahat ng dako. Ang pagtatapos ng alon ng labanan ay lumikha ng ripple effect sa hanay at ginawang halos mabasag ang hanay na parang babagsak na. Matapos ang ilang pag-atake, ang mukha ni Celeste ay naging mapatla. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Ngayon alam na niyang hindi siya tugma kay Severin. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, nabigo pa rin siyang mabuksan ang depensa ni Severin. Gayunpaman, nahirapan siya sa pag-counterattack at sa halip ay iniwasan niya ang pag-atake ni Severin. Sa puntong ito, alam niyang walang kabuluhan ang magpatuloy sa labanan. Kaya, itinaas niya ang kanyang puting bandila. Huminga si Celeste sa arena at sinabing, "Natalo ako."
Pagkatapos noon, tumingin siya kay Severin at bumantong hininga. Hindi ko talaga kayang matalo o malampasan man lang si Severin sa buhay na ito. Naisip niya. Bilang isa sa mga kababalaghan, siya ang pinakasikat na alchemist sa sekta. Iyon ay bago sumapi si Severin sa sekta. Sinamba siya ng lahat ng miyembro at tinawag siyang pinakamalakas na alchemist sa kanilang henerasyon at isang diyosa. Unti-unti siyang naging mayabang at mapagmataas. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nawala matapos sumapi si Severin sa sekta. Hindi na siya ang pinakamalakas na alchemist ng sekta. Nasaksihan din niya kung paano nagboluntaryo si Emery na maging kasambahay ni Severin matapos itong matalo kay Severin sa isang labanan sa alchemy. Mas lalo lang siyang natakot kay Severin. Nang malaman niyang ang kalaban niya ay si Severin, tumanggi siyang sumuko ng walang laban, tumanggi siyang aminin na mas mababa siya kay Severin. Lalo na kapag napakaraming tao ang nanonood sa kanya. Ang tanging naiisip niya ay kung paano pinatay ni Severin si Uzer noong si Severin ay isang antas na mas mababa kaysa kay Uzer. Gayunpaman, hindi siya umaasa na matalo si Severin. Sa halip, nasisiyahan siya kung makakaligtas siya pagkatapos ng 100 pag-atake kay Severin upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, napagtanto niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila ni Severin pagkatapos lamang ng ilang pag-atake. Nilabanan lamang siya ni Severin gamit ang isang kamay at ginamit lamang ang kanyang pisikal na lakas ngunit kailangan niyang ibigay ang lahat ng nakuha niya para ipagtanggol sa atake ni Severin. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo na parang patak ng ulan. Maraming beses na hindi niya kinaya ang atake ni Severin. Matapos aminin ang katotohanan, alam niyang haantong siya kay Riley kahit na ginamit niya ang kanyang sandata. Bagamat magdudulot iyon ng kahihiyan sa kanya, mas mabuti na iyon kaysa mawala ang kanyang buhay. Kahit papaano sa kaisipang iyon, mas gumaan ang pakiramdam niya. Matapos siyang i-teleport palabas ng arena, tumingin siya kay Severin na sa tingin niya ay hindi magagapi, at naisip. Napakalakas niya. Kailangan ng isa pang tunay na makapangyarihang tao upang talunin siya. Hindi nahiya si Celeste na matalo sa labanan kay Severin ngayon. Samantala, mabilis na nag-usap ang mga manunood nang makita nilang itinaas ni Celeste ang kanyang puting bandila at aminin ang kanyang pagkatalo. Oh my God! Maging si Celeste ay nagtaas ng puting bandila pagkatapos ng ilang pag-atake. Gaano kalakas si Severin? Hindi ko akalain na aaminin ni Celeste ang kanyang pagkatalo bago pa man makipag-sparring ng 50 rounds kay Severin. Isa siyang level 9 Supreme Saint. Sa buong laban, hindi gumamit si Severin ng anumang kakayahan at ang kanyang pisikal na lakas lamang. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari kung gagamitin ni Severin ang lahat ng lakas niya. Sa tingin ko si Carl lang ang may kapangyarihan at kakayahan na makipaglaban kay Severin. Anong halimaw? 1 taon lang siyang sumali sa sekta at marami na siyang pinagbuti. Hindi pa bangitin na mayroon siyang Divine Constitution, Sword Will, at isa rin siyang 7th grade alchemist. Sa kabilang banda, si Carl ay ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula noong sinaunang panahon. Si Carl din ang nagtataglay ng Divine Constitution. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Nagpatuloy ang talakayan sa mahabang panahon. Sa bilis na ito, naniwala silang si Carl lang ang makakalaban ni Severin. Hindi man lang nila isinasaalang-alang si Spencer na pangalawa sa Heavenly Prodigy rankings. Nakaupo malapit sa kanila si Spencer nang marinig niya ang usapan. Sa kabila noon, hindi niya ito pinagsabihan at napangiti na lang siya ng malungkot. Alam niya kung gaano siya kakaya. Si Riley na medyo mahina lang sa kanya ay hindi man lang nagtagal sa pakikipaglaban kay Severin. Alam niyang kahit ibigay niya ang lahat ng nakuha niya sa pakikipaglaban, hindi pa rin siya magkakaroon ng pagkakataong talunin si Severin. Marahil ay haharapin niya ang kaparehong kinahinatnan ni Riley. Buti na lang pagkatapos ng napakaraming rounds, hindi na niya kailangan pang harapin si Severin. Habang siya ay masaya sa kanyang kapalaran, inihayag ng Elder ang simula ng susunod na round. Ang susunod na round ng labanan ay magsisimula na ngayon. Pagkatapos noon, ang token warmed up ni Spencer para bigyan siya ng senyales na turn na niya sa laban. Pagpasok niya sa arena, napagtanto niyang ang susunod niyang kalaban ay si Severin.
Pagtingin kay Severin, may ngiti sa mukha ni Spencer na parang pag-iyak. Severin. Sumusuko na ako. Hindi man lang nagdalawang isip si Spencer at inamin agad ang kanyang pagkatalo nang malaman niyang ang susunod niyang kalaban ay si Severin. Na-trauma pa rin siya matapos masaksihan ni Severin ang pagpatay kay Riley kanina lang. Oo, si Spencer ay may kapangyarihan ng isang antas ng isang Paragon ngunit wala siyang kumpiyansa na talunin si Severin. Siya ay nag-aalala na siya ay humantong sa parehong resulta bilang Riley kung siya ay nabigo upang itaas ang kanyang puting bandila sa panahon ng labanan. Magiging huli na ang lahat. Kaya naman, hindi na siya naghintay ng isang segundo at mabilis na sumuko sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang token kay Severin. Napatingin si Severin sa token at kay Spencer na mukhang balisa. Hindi niya alam kung paano magre-react sa sitwasyon. Ang ginawa lang niya ay patayin si Riley ngunit ang bawat kalaban na makakasalubong niya ay parang isang Grim Reaper ang tingin sa kanya at sumuko kaagad matapos malaman na siya ang kanilang kalaban. Napaisip siya habang nakatingin sa bakas na takot sa mukha ni Spencer. Siya ay isang Paragon at isa ring kababalaghan. Bakit wala siyang lakas ng loob na labanan ako? Hindi alam ni Severin kung ano ang dapat niyang sabihin at kinuha na lang ang token ni Spencer. Si Lesion at ang iba ay patuloy na nanonood ng labanan sa langit. Nang makita nilang sumuko si Spencer bago magsimula ang labanan, galit na galit sila kay Spencer. Ang tanga. Galit na saway ni Lesion. Paano siya susuko bago pa man subukan? Nakalimutan na ba niya na isa siyang kababalaghan? Ang tanga. Malinaw, ang desisyon ni Spencer ay nagpagalit sa ilan sa mga pinakadakilang guro. Kung ordinaryong disipulo lang si Spencer, mauunawaan nila dahil sa malaking pagkakaiba ng kapangyarihan. Gayunpaman, si Spencer ay isang antas ng isang Paragon at ang kanyang kapangyarihan ay halos katulad ni Severin. Pinakita lang nito kung ano ang duwag na si Spencer. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Miles at ang iba pa nang makita ang reaksyon ni Lesion. Mahinang sabi niya. Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo. Sa tingin ko, matalino si Spencer dahil naiintindihan niya ng mabuti ang sarili niya. Kahit papaano, hindi siya kasing yabang ni Riley. Matapos marinig iyon, tinakpan ni Daniela ang bibig niya at tumawa. Tama ka dyan. Sa tingin ko rin matalino si Spencer. Alam niya kung paano gumawa ng tamang desisyon at iyon ang dahilan kung bakit mas malakas siya kaysa kay Riley. Si Lesion at ang iba ay maaaring sabihin iyon kina Miles at Daniela upang pukawin at pagtawanan sila. Gayunpaman, wala silang magawa at nakaramdam na lamang sila ng galit. Ngumuso si Leonel. Masyado pang maaga para magdiwang. Hindi pa nakakaharap ni Carl si Severin. Inakala ng 5 Peakmaster na si Carl ang pinakamalakas sa mga kabataang henerasyon. Kakampi lang ni Severin ang swerte nang mapatay niya si Riley at si Severin ay hindi kasing lakas ng nakikita. Napailing na lang si Miles at ang iba at tumawa ng walang sinasabi dahil walang makakapagpabago sa isip ng ibang Peakmasters. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa panonood ng labanan. Pagkatapos nitong round ng labanan, ang bilang ng mga kalahok ay wala pang 100. Si Severin ang may pinakamataas na punto. Gayunpaman, alam niyang may malaking bundok sa unahan niya. Kailangan niyang dumaan sa bundok upang maabot ang tuktok at maging huling nagwagi upang makakuha ng kwalipikasyon upang magtungo sa Midland. At si Carl ang bundok na iyon. Pagkatapos ng pahinga, sumigaw ang Elder. Magsisimula na ang huling round ng labanan. Ang huling round ay ang labanan sa pagitan ng kalahok na may pinakamataas na puntos at kung sino ang magwawagi sa kompetisyon. Ang tanging makakalaban ni Severin ay si Carl. Nang matapos magsalita ang Elder, isang nakakatakot na vibe ang bumangon sa kalangitan. Tumayo si Carl na nakaupo sa gilid. Humakbang siya sa ere at naglakad patungo sa arena. Nang malapit na siya sa arena, lumingon siya at tumingin kay Severin nang may masamang tingin. Halika. Tingnan ko kung gaano kakalakas. Nagtaas ng kilay si Severin, tumayo, at naglakad na rin papunta sa arena. Oo naman. Gusto ko ring malaman kung gaano kakalakas. Sabi nila, isa kang kababalaghan dahil ikaw ang muling pagkakatawang tao ng isang makapangyarihang cultivator noong sinaunang panahon. Naglakad si Severin sa hangin. Biglang,
Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay bumuo ng isang landas para maglakad si Severin patungo sa arena. Hindi nagtagal, pumasok siya sa arena at hinarap si Carl. Nang nasa arena na ang dalawa sa mga kalahok, itinaas ng 9 na Peak Masters ang kanilang mga ulo sa ere. Lumitaw ang mga ilaw sa kanilang mga kamay habang pinalalakas nila ang pagbuo ng arena. Parehong sina Severin at Carl ay mga Paragon Cultivator. Kaya naman, pinakamahusay na huwag maliitin ang pinsala na maaari nilang iharap sa mga tao sa kanilang paligid. Ang dating porma sayon ay nakayanan lamang ang aftershock mula sa pag-atake ng Level 9 Supreme Saint. Kung hindi pinalakas ng Peak Masters ang formation, maaaring may panganib na masaktan ang audience sa laban. Pagkatapos nito, nagsimula muli ang mga manunood ng isa pang round ng diskusyon. Sa wakas, ang dalawang pinakamalakas na tao ay maglalaban sa isa't isa. Lalabanan ng bagong kababalaghan ang kilalang pinakamalakas na kababalaghan ng sekta. Iniisip ko kung sino ang mananalo. Sa palagay ko ay hindi na si Severin ang huling matitira. Oo, napakalakas niya at napatay niya si Riley ngayon lang. Pero mas malakas si Carl kaysa kay Riley. Siya ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula pa noong unang panahon. Matagal na siyang nagsasanay at maraming kasanayan ang natutunan. Ako rin. Sa tingin ko, si Carl ang mananalo. Siya ang first core disciple ng sekta. Si Severin ay napakatalentado pero 1 taon pa lang mula nang sumali siya sa sekta. Kung kasama natin siya noon pa man, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Magiging mahirap ang laban para kay Severin. Si Carl ay isang Paragon. Sino ang nakakaalam kung maaalala niya ang kasanayang ito noong unang panahon? At si Carl ay nagtataglay din ng Sky Soil Constitution, isa sa nangon-gon ang 10 Divine Constitution. Mula sa talakayan, malinaw na maraming alagad ang nag-aakalang mas malakas si Carl. Bagamat naipakita na ni Severin kung gaano siya katatag at kakayahan, siya ay isang miyembro ng sekta sa sobrang ikli. Oo, walang makapagtatalo na si Severin ay may mahusay na talento sa alchemy, pambihirang swordsmanship, nagising na sword wheel, at napatay si Uzer at Riley. Walang ibang makakamit kung ano ang mayroon siya. Gayunpaman, ano kaya ang natutunan niya sa loob ng 1 taon na siya ay nasa sekta at paano niya magagawang talunin si Carl, ang kababalaghan at ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang cultivator mula sa sinaunang panahon? Kung ang isang tao ay maaaring maging isang Royal Paragon sa sinaunang panahon, pinatunayan lamang nito kung gaano siya kalakas. Isinasaalang-alang ang kasalukuyang kapangyarihan na mayroon si Severin, inisip ng maraming disipulo na halos imposible para kay Severin na manalo sa labanan. Ang pinakamaraming magagawa niya ay makipaglaban ng 100 round kay Carl. Sa katunayan, kahit na ang iba pang mga prodigy ay nag-isip ng parehong bagay. Sa ngayon, pinapanood nila ang labanan mula sa mga upuan ng madla. Natuwa si Celeste na natalo sa laban nila ni Severin nang makita niyang kaharap ni Carl si Severin. Naisip niya sa kanyang puso. Severin, alam kong napakalakas mo pero hindi mo matatalo si Carl. Bilang isang pangunahing disipulo, alam na alam niya kung gaano katikat si Carl. Noong naging Supreme Saint pa lang siya, sumali siya sa isang maliit na kompetisyon para matukoy ang rangkang sa 5 core disciples. Sa oras na iyon, naramdaman niya na siya ay pambihira at pambihirang talento dahil siya ay isang Supreme Saint. Noong nilabanan niya si Carl, gumamit si Carl ng isang kasanayan para iparamdam sa kanya na nakatakas lang siya sa impyerno. Ito ay sobrang nakakatakot na hindi niya ito maalala. Iyon ay kung paano natukoy ng sekta ang mga ranggo sa pagitan ng 5 pangunahing disipulo. Kaya naman, hindi inaasahan ni Celeste na matatalo ni Severin si Carl dahil sadyang malakas si Carl. Ito ay isang piraso ng cake para kay Carl upang talunin ang isang kalaban na 2 o 3 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Gaano kahirap ito dahil siya ang muling pagkakatawang tao ng isang cultivator mula noong sinaunang panahon. Tiyak, may kakayahan siyang takasan ang kamatayan na natutunan niya noong sinaunang panahon. Umiling si Raymond na nakatingin sa labanang medyo malayo at sinabing, sayang naman. Sa tingin ko tapos na si Severin para sa araw na ito. Tiyak na iihawin siya ni Carl. Inamin niyang napakalakas ni Severin.
ang pagpatay kay Riley nang siya ay naging Paragon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano kalakas si Carl. Sa ngayon, wala pang makakatalo kay Carl at hayaan si Carl na gamitin ang buong kapangyarihan niya. Kaya, naisip ni Raymond na maaaring ito na ang katapusan ng daan para kay Severin. Samantala, nakita ni Leonel, Lesion, at ng iba pa ang laban. Bigla, hindi na sila nakaramdam ng galit. At muli, naalala pa rin nila kung paano sila kinukutya ni na Miles at Daniela ngayon. Sabay-sabay na napatingin silang lima kina Miles at Daniela at ngumisi. Hindi ko akalaing makakalakad si Severin mag-isa sa arena mamaya. Halata na ang 5 Peakmaster ay mga taga-suporta ni Carl. Ito ay isang kilalang sikreto sa lahat ng tao sa sekta. Ang pangunahing dahilan kung bakit kinasusuklaman nila si Severin ay dahil si Severin ang nagpatalo sa kanila laban kay Miles at ang isa naman nang manalo si Severin sa laban kay Riley. Kaya naman ayaw nilang makitang si Severin ang mananalo sa laban. Si Miles at ang iba ay nagkaroon ng reaksyon na inaasahan ni Lesion pagkatapos marinig iyon. Mukhang galit sila habang nakatingin sa arena. Ibinuka ni Daniela ang kanyang bibig at may gustong sabihin ngunit tila may nabara sa kanyang lalamunan. Sa totoo lang, alam niyang maliit ang tsansa na manalo si Severin sa laban. Sana lang makaligtas si Severin sa laban na ito. Gayunpaman, umaasa lang sila na si Severin ang magiging leader ng sekta. Hindi nila inaasahan na mananalo si Severin sa unang pwesto at siya ang kwalipikadong pumunta sa Midland. Habang si Daniela at ang iba ay nakakaramdam ng pag-aalala para kay Severin, pumasok siya sa arena at tumangala para makita si Carl na mabilis na pumasok sa arena. Hindi masama. Medyo matapang ka. Tumingin si Carl kay Severin mula sa langit at sinabing may tono na parang superior siya kay Severin. Sayang, lalabanan mo ako ngayon. Huwag kang umasa na matatalo mo ako. Bakit hindi ka sumuko ngayon? Kahit papaano, hindi ka magmumukhang masama. Pagsuko. Isang salitang hindi lalabas sa bibig ni Severin. Isang hakbang na lang siya para manalo sa unang pwesto. Kung sumuko siya ngayon, lahat ng ginawa niya ngayon ay walang kabuluhan. Ang pagiging pangalawang pwesto ay ginawa siyang magiging pinuno ng sekta sa hinaharap. Gayunpaman, ito ay isang malaking pagkakaiba kung ihahambing sa pagiging makapunta sa Midland. Sa Midland, ang lahat ay isang Royal Paragon. Ang Paragon ang pinakamahinang nilalang sa lugar na iyon. Gayunpaman, maaari kang italaga bilang isang elder kung ikaw ay isang Paragon sa South Sky at walang maraming Royal Paragon dito. Wala man lang nakarinig na may umabot at naging Supreme Paragon dito. Ang Midland ay mas mataas at abala kaysa sa South Sky. Ang pagiging isang kababalaghan ay walang espesyal doon. Laging naiintindihan ni Severin upang maging dakila. Kailangan mong mapalibutan ng marami pang magagaling na tao sa iyong buhay. Kung nanatili siya sa South Sky magpakailanman at kontento na siya sa kanyang comfort zone, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang aabutin niya para maabutin ang Old Waco? Matapos marinig iyon ay sumagot si Severin. Patawarin mo ako, ngunit nais ko ring pumunta sa Midland. Nagtaas ng kilay si Carl. Ang kanyang kalahating bukas na mga mata ay tila naglalabas ng isang nakakatakot na kapangyarihan na maaaring dumurog sa espasyo sa paligid niya. Mainit ang hininga na parang oven at dinurog ang sahig sa ilalim ni Carl sa anyo ng pulbos. Malamig niyang sabi, "Sige. Sinusubukan ko lang maging mabait para maiwasan mo ang kahihiyan sa huli. Dahil hindi mo pinahahalagahan, ang kailangan ko lang ay pagsisihan mo ang desisyon mo."